Yo, what's up guys? Pasensya na agad, may mga jersey swap na naman kahit hindi pa nangyayari kasi it's the time of the year, gets nyo naman. Tulad ngayon, meron na naman tayong trade rumors para sa New Orleans Pelicans dahil sila yung nangunguna sa karera para makuha si Ja Morant. So, kasama yung Sacramento Kings, sila yung nagpapakita ng interest para mangyari yung trade na to. Pero New Orleans talaga yung itinuturing na frontrunner. Kilalang hindi masaya si Morant sa Memphis matapos makipag-away sa kanilang head coach, tapos yung behavioral concern pa. So, naging malaking issue na rin yung kanyang health dahil 20 games lang yung nilaro niya sa nakaraang season. So, hindi na siya nakakatapak ng court pagkatapos ng January 21. Bagamat dumaan sa matinding pagsubok si Morant sa mga nakaraang taon, hindi pa rin kalimutan na he is only 26 years old and may kakayahan pa siyang ibalik yung kanyang dating laro sa kanyang all-star level. So, it's a high risk para sa Pelicans dahil galing din naman sila sa disappointing season. So, kailangan nilang i-move yung kanilang starting point guard na si DeJounte Murray upang mapantayan yung sahod ni Morant, which is 42 million. So, ang pagpapalit sa kapiligiran mukhang eksaktong kailangan ni Morant para isalba yung kanyang career pagkatapos ng 7 taon sa Memphis. So, imagine the duo of Morant and Zion. Kung hindi naman mapunta ng New Orleans ang star guard, nandyan si Sacramento Kings na naghahanap ng veterano para humawak ng starting job habang dinedevelop yung kanilang mga first round draft pick. Nabanggit din ang Minnesota Timberwolves, Miami Heat at Milwaukee Bucks na nag-aabang sa sitwasyon. Pero mas yung asset kasi ng Pelicans, sila yung may may chance na makuha. So, mawawala yung perimeter defense ni Murray. So, malaking sakripisyo. Pero yung dynamic scoring at athleticism na pwedeng madala ni Morant sa Pelicans sapat na dahilan para gawin ang blockbuster move na ito. Next, punta naman tayo sa East dahil merong magandang balita para sa Washington Wizards fans dahil nagpahayag ng matinding commitment si Anthony Davis na manatili sa kupunan long term. Maraming lumabas na haka-haka tungkol sa kanyang future matapos siyang makuha ng Wizards sa trade deadline noong February. Kung saan, inamin mismo ni Davis na may mga duda siya sa kakayahan ng team na maging contender. Ngunit matapos ang serye ng mga masususing pag-uusap, so tila nagbago yung ikot ng mundo para sa 10-time All-Star at nagpahayag siya ng interest na maging pundasyon ng kanilang future. Kasi meron ka naman Trae Young and the first overall pick. Sana lang tumino na si AJ Debanza no? Maglaro na lang siya, dami pang sinasabi. So, yung pananatili ni Anthony Davis is malaking sign din na magre-resign si Trae Young kasi nga nag-opt out siya sa kanyang contract. So, naghahanap lang yon or nag-aantay ng mas malaking contract tsaka mas long term para magstay sa Wizards. So, if nalaman niya din tong balitang to, edi mas decidido siyang magstay sa franchise. Tapos, kung yun nga, si AJ Debanza is magbago yung ugali, I don't know kung mangyayari pa yun. He is young kasi. So, alam mo yun, yung big three na yun is a big problem para sa East. So, I think magiging playoff nga sila agad kung healthy, diba? Next, lipat naman tayo ng Phoenix Suns dahil opisyal na nilang siniguro yung kanilang breakout guard na si Colin Gillespie sa isang 4-year contract extension na nagkakahalagang $48 million. Ayon kay Shams Charania, ang kontratang ito ay fully guaranteed na nagpapakita ng buong tiwala ng organization sa 26-year-old playmaker. Nagtala si Gillespie ng pambihirang performance nitong nakaraang season kung saan gumawa siya ng franchise record 232 3-pointers at nag-average ng career highs na 12.7 points, 4.1 rebounds at 4.6 assists per game sa loob ng 80 games. Ang kanyang grit at katatagan sa court ang naging susi para makuha ng Suns ang isang mahalagang playoff spot. Ang bagong deal na ito ay isang napakalaking tagumpay para kay Gillespie na nagsimula lang ang karera bilang isang undrafted player noong 2022 at dumaan sa 3 two-way contracts bago makakuha ng minimum deal. Dahil sa extension na ito na magsisimula sa 10.7 million para sa susunod na season, mapipilitan ang Suns na magbawas ng sweldo sa ibang parte ng roster upang maiwasan ang pagpasok sa 200 million luxury tax line. Kailangan nilang mag-decide kung tatanggihan ang 2.6 million option ni Jemarey Bouea o papakawalan si Haywood Highsmith upang magkaroon ng sapat na space para muling pagpirma ni Mark Williams. Ang pagpapanatili kay Gillespie ay tunay lang na mas pinapahalaga ng Phoenix ang mga subok na role players para sa kanilang championship aspirations.